What if ang school nyo ay dating sementeryo? Anong gagawin mo? Kung matatakotin ka at madaling mandiri, skip mo na to. At kung mahilig ka sa mga twisted stories, don't forget to follow us. Ito ang storya ko. Tawagin nyo na lang akong Sean Rose, taga Valenzuela ako. Hindi ko na lang papangalanan ng school ko, dahil baka wala nang mag-enroll dito. Graduating na ako, pero hindi ko makakalimutan ang experience ko this year. Kala ko noon, urban legend lang ang mga kwento tungkol sa school na sementeryo. Pero pag ikaw mismo ang naka-experience, maniniwala at matatakot ka talaga. Nagsimula ito noong January 15, kasama ko si Joy at nagpa-practice kami ng sayaw para sa school dance. Sabi sa akin ni Joy, parang may nakita daw siyang bata sa dilim. Hindi ko to pinansin kasi hindi ako naniniwala sa mga multo. Kaya tuloy lang kami sa pagsayaw, tiniktok pa nga namin ito. Kinabukasan, nung chinek namin ang video, dito na kami kinilabutan. Meron ngang bata sa likuran namin. Naka-uniform din siya tulad namin. Parang grade school. Pinost namin ito sa TikTok at naging viral ito. At sa mga sumunod na buwan, marami ring nagsasabi na may nakikita silang mga bata sa dilim. At hindi lang isa. Minsan babae, minsan lalaki. Dito na mas kumalat na ang school namin ay dating sementeryo. Pero pinabulaanan naman ito ng school. Ang malala pa rito, minsan, madre rin ang nakikita nila. Mas lalo kong kinalabutan sa storyang ito. Kaya nag-research kami ni Joy about sa history ng school. At sa paghahanap namin sa internet, sa kasamaang palad, wala kaming nakitang proof na sementeryo nga ito dati. Pero sabi sa akin ni Joy, totoo ang nakita naming multo dahil may third eye daw siya. Sabi pa niya, kung may pagkakataon, magpagabi daw kami sa school at abangan ng bata na nagpapakita sa gabi. Natakot ako sa plano niya, pero gusto kong suportahan si Joy. Ganun pa man, itinuloy pa rin namin ni Joy ang pagpapagabi sa school at inaabangan ang mga batang multo. Nakikita namin ang mga batang multo. Tumatakbo ang mga ito at humihingi ng tulong. Hindi namin sila maabutan para makausap at sa mga sumunod na araw, nagpapakita na rin ang madring multo. At dito na kami tumakbo dahil nakakatakot ito. Hindi pa rito natatapos ang katatakutan. Dahil sa class picture namin sa mga sumunod na araw, kasama din ang bata sa sulok ng picture. Talagang nakakabahala na ang pagmumulto sa school. Parang ayaw ko nang graduate. Pero sabi sa akin ni Joy, maging matapang daw ako at susubukan daw namin kausapin ang matandang janitor sa school. Baka may alam siya dito. Kinausap namin si Mang Tiburcio after school. Binigyan namin ng merienda. At sabi sa amin ni Mang Tiburcio, hindi daw sementeryo ang school dati, kundi isang bahay ampunan